Hello! Hello. Good morning po. Good morning! Ang baba ng enerhiya ng caller natin ah. Mm. Anong pangalan? Jan na lang po. Jan. Jan. Parang Janet na walang iti. Hi Jan. Good Hello morning. po, sir. Huwag mo akong tawagin sir. Baka magpasweldo pa ako sa'yo. Ilang taon ka? Ilang taon ka na? 28 po. 28 po. Taga saan ka ulit? Taga Bohol po ako. Nasa Bohol ka ngayon? Nasa Bohol po ako pero taga Batangas po talaga ako. Okay. So, ang domicile mo ay Batangas. Opo. Alam niyo ba yung domicile? Hindi din po. Hindi ko din alam. Ginamit ko lang para matalino ako talaga. Domicile, kumbaga yung roots mo talaga. Di ba? Halimbawa na-deads ka, walang tanong-tanong doon kayo uuwi. Parang gano'n. Yun talaga yung roots mo. Kumbaga doon ka. Pinagmulan. Tama. Opo. Anyway, so ikaw ay Batanggenya. Opo, sir. Ay, tayo mga labikob sa pinangalabikoban ka pangangulibikob pa yung mga ngulubikob na naman. Di ko alam kahulugan nun. Ayan na natin. Sige. Anong ginagawa mo sa Bohol? Parang nasa 13 years na po ako dito kasi kinuha ako ni mama sa Batangas. So dito na po ako nag-high school and dito na po ako nag-college. Okay. And dito na po ako ngayon nakatira. Bakit naman ikaw natira ng Batangas noon? Bakit ako nasa? Batangas noon? Taga doon po ako eh. Hindi, nanay mo taga Batangas ka mo. Ay, taga Bohol. Sino taga Batangas? Hindi po. Yung papa ko po is taga Batangas and then yung mama ko is somewhere din dito sa Visayas. And then yung amo ni mama is parang inofferan siya ng job dito sa Bohol kaya kinuha niya ako sa Batangas. And dito na kami nag-i-stay. And siguro sa future, babalik din kami sa Batangas. So your mom moved there for job opportunity. Kinuha niya kayo para... So, yung father mo nasaan? Ay, wala na po yung papa ko. What do you mean wala na? Deads na po. Oh, I'm sorry to hear that. Okay lang po. Ilang taon nang wala si father? Siguro nasa 16 years old po Matagal. yata ako. Oh, matagal na rin. Opo. Oo. Mhm. Okay. Ilang kayo magkakapatid And- dyan? Ako lang po. Solo Isa ka lang po ka? ako. Oh. Mhm. Alright. Okay. Anong atin? Yung sa akin po is may problema po kami ng husband ko ngayon. Mhm. And siguro uumpisahan ko na lang yung story ko from the very beginning para mas maintindihan niyo po yung pagtitiis ko. And Okay, then sige. yung Let me suffering get ko. some background information. How long have you Okay been po. married to each other? Total po ng pagsasama namin lahat-lahat is more than 10 na po. Okay. Sa 10 na yon, ilang taon kayong kasal? Kasal siguro kami is 2020 or 2021. Basta pandemic yun, sir. Okay. So to play it safe, 5 years live-in, 5 years kasal. Parang ganun, half-half. Okay, sige, ganun na lang po. Okay, sige. Gets. So, po kami, parang college sweethearts po kami. Mhm. So, third year po ako noon is parang nagka-baby na po ako, ganyan. Pero, Parang lang? O nag- nagka-baby kayo talaga? okay, nagka-baby po ako. Kasi kung parang lang, And ano then- yun? Oo. Third year, wait lang. Okay po. Third year college ka, nagka-baby na kayo. Opo. Mm-mm. And then, nag-insist po si mama na patapusin ako ng pag-aaral. So, anong nangyari po noon is, syempre, wala po kaming work. Mm-mm. Si mama po yung nag-support sa anak namin. Gano'ng katagal na Ganun. kayo mag-jowa nung nagbuntis ka? 2 or... Okay, 2 na lang ganun. 2 years. 2 and a half siguro. Mga ganun, Opo. okay. More than 2 years na kayo. No? Parang, opo. Estudyante rin siya pinupunta nun? ko- graduate na po siya pero hindi pa po kaya ng magulang niya na i-support siya na i-continue yung job na sa course niya. Okay.
So, nag-insist po si mama na patapusin ako mag-aral Mhm. kasi para makapag-support ako sa baby ko. Mhm. And then, syempre, dahil nag-aaral ako and then wala siyang work, and then yung family niya is hindi naman po gaanong may pera, si mama po yung nagsusupport sa baby namin, sa akin, and then sa food din po namin. Sa akin nakatira nun? Doon po sa family niya. Pero Mhm. yung kaya lang po kasi ng family niya is yung pakainin lang kami, ganun. Mhm. Pero yung lahat talaga na pangangailangan namin sa bata, and then sa check-up ko kunyari na mag-aano ko sa pagbubuntis ko, si mama na yon. Okay. And then, nanganak na ako. So, nag-OJT na ako noon. So, marami na talaga siyang red flags kasi nung nag-OJT ako, sinasabi niya sa akin na umuwi ka muna or umuwi ka na ng maaga. Like 3 p.m. pa lang or 4 p.m. nagte-text na siya sa akin. Mhm. Umuwi ka ng maaga kasi magbabasketball ako, ganun. Tapos, pag nag-aaway kami, minamention niya sa akin na, alam mo, yung binibigay ng mama mo sa mga anak natin, hindi yan kwentada sa, hindi counted yung binibigay ng mama mo sa anak mo, sa nabibigay mo sa anak mo, ganun. Iba yun, sabi niya ganun. Pero dapat And obligasyon niya then, to. Bakit? oo nga po, ganun nga po. I don't get that. Yun na nga po yung yun na nga po yung nangyari. So, fast forward na po tayo. Nakasakay na po siya ng barko, pero dito pa lang po sa Pinas. And then, habang nasa barko po siya is parang ganun pa din po na pinangwentahin pa rin niya po ako. Bale, yung sahod niya po nun is siguro hindi naman po tataas ng 20, ganun. And hindi din po bababa ng 10. Pinapadalahan niya ako ng 2,500, ganyan. Kasi yung 1,250 para sa bigas doon sa tinitirhan ko na family niya. And then yung 950 is para doon sa gatas ng baby namin. And then, syempre may sukli nun, maybe around 250. Mhm. Syempre, ibibili ko na yun ng mga kahit ano na needs ng bata. And then, sasabihin niya sa akin is, naubos mo na agad yung yung perang pinadala ko, kanyan. Sasano ba kasi pinagagagastos, ganon, ganyan. And then, pag nag-aaway kami, lagi niyang minimension na wala ka pang nabibigay dyan sa mga batang yan, ganon. And then, hanggang sa, nagtaray ako mag-messenger bot. Pero Uso kasi, sumasagot ka ba na obligasyon mo to provide? Do you tell him that? Opo, sumasagot po ako. And then, Ano kapag sinasabi po, niya pag sinasabi mo yan? parang binabaliktad niya na, so pinapalabas mo na pag nagsalita ako, irresponsable ako, gumaganyan siya. Okay. And then, binabaliktad niya na para mapunta sa akin yung problema, ganun. Mhm. And then, parang pinangwentahan na din niya ako. Kasi nga, yun nga, na-mention ko kanina, na parang may online job po kasi na uso dati, yung messenger bot. Ano Yung yun? mag-reply, may kiniklik-klik-klik ka po sa messenger and then bawat click mo is piso siya or 50 cents po siya, ganon. And then pag marami kang na-click, in 1 week, makaka 400 ako, ganyan. Tapos parang minamaliit niya yung kita ko. And then Okay. sinasabi niya ulit na yung binibigay mo, wala pa yan sa kalahati ng binibigay ko, ganyan. And then nakadalawang sakay na siya ng barko dito sa loob ng Pinas. Mhm. Niyaya niya ako magpakasal. Sabi ko naman po sa kanya is, hindi pa ako ready kasi hindi pa nga ako nag-heal sa mga nangyari sa amin. Kasi may mga problema din naman kami, ganyan. Sabi ko, hindi pa ako nag-heal. Hindi ko pa kaya, ganun. Tapos, pinilit pa rin niya ako ng pinilit. Pero, Ilang taon ka na nung pinilit ka niya? 19? Oh yes, 19 po ako. Okay. And then sabi ko na lang, okay, sige, magpapakasal ako kasi, syempre, second chance ko na din po sa kanya kasi baka nga po sakali na magbago siya and then maging provider siya, ganyan na hindi na niya ako pagsasalitaan ng masama, magiging mas responsable siya. Kasi di ba gano'n naman po yun pagka mag-asawa na talaga kayo, magiging no, not necessarily. But anyways, yun yung dahilan mo na. I can respect that. Okay.
Okay, yun po. So, gusto ko siyang magbago kaya binigyan ko siya ng second chance. So, bumaba siya, nagpakasal kami, and then pandemic, hindi na naman siya nakasakay kasi nagka-COVID siya, ganyan. So, 3 years yun, wala siyang work, naghanap ako ng work ko, so nag-online teaching na po ako nun. Mhm. And then, ako po yung nagpo-provide sa bahay. And then Okay. siya, wala siyang work nun. Wala po siyang naririnig sa akin kasi ako hindi naman po talaga ako madamot. Okay lang sa akin na ako gumastos lahat, ganyan. And then dumating din po yung time na nagka-work na siya ng 1 year dun sa restaurant. Nag-aabot naman siya sa akin yung whole na sahod niya, maybe for 5 or 5,000. Binibigay niya sa akin yun monthly. And wala siyang naririnig sa akin nun. And then malapit na siya makasakay ng international. Sabi ko sa kanya, sige pa, yung sahod mo dyan is ipunin mo na lang. Ako na lang ulit bahala sa bahay. And if kulang yung pera mo, tutulungan kita na makasakay ka. Ganyan. Siguro nag-invest ako sa kanya. Sabihin na natin na 20 plus, ganyan. Kasi pag nasa Manila siya, ako naman nagpapadala ng money sa kanya na pambili-bili niya ng kung ano-ano, ng mga Kasal na kayo essentials, niya mga nung time na yan? pagkain. Opo, kasal na Okay. po ito. Mhm. Tapos, Go ahead. nakasakay na po siya ng international. So, yun na nga po. So, with my help, and then, alam ko naman na sobrang liit lang naman talaga ng bagay nung inaabot ko na pera sa kanya, sir. Pero, tulong pa din naman po yun, di ba? And then, yung una at pangalawa niyang sakay, sabi niya sa akin is, okay, ikaw yung tatanggap ng sahod ko para pag may emergency ka, may madudukot ka, ganyan. Kasi minsan walang signal dito sa barko, hindi ako makakapagpadala kaagad. So yung nababawas ko lang po sa money niya ay 15K lang po kasi kambal nga pala yung anak namin, sir. Okay. Wag mo tawagin sir, Papa Jackson lang. Okay, Papa Jack, kambal po yung anak namin. So, 15K tapos sa akin yung kalahati. So, sakto na po yun. Mhm. Siguro sabihin na natin na yung pinakagastos namin sa bahay ay nasa 25. Mhm. So, all of the sudden, sir, ay yung pangatlong sakay niya, bigla na lang, siya na daw yung tatanggap ng sahod niya, ganun. Pero okay lang naman sa akin kasi may work naman ako eh. Ano nang work mo ng And time na yan? then, nag-online teaching pa din po ako. Yun pa rin, Continuous okay. pa din po So, yun. Opo, madaling continuous pa sabi din po parang yun. magandang income sa'yo yun, no? Opo. So, 50-50 pa din kami. Mhm. Ang nangyari kasi, sir, is before siya makasakay nitong pangatlong sakay niya, may pinag-awayan kami about sa mama ko, ganyan. And parang lagi na lang siyang may problema. Lagi na Anong lang siya may pinagawa niyo nakikitang sa mama mo? Ayaw niya kay mama ko kasi yung mama ko kasi, sir, is parang mahilig siya magsaway, magturo, ganyan. Like mga simpleng bagay, like kunyari na lang is yung ref, wag hayaang nakabukas, ganyan. And then sasabihin ni mama na, uy, wag yung hayaang nakabukas yung ref kasi tataas yung kuryente natin. Parang magagalit siya kaagad. Sasabihin niya, pinapakailaman niyo ako, mga ganyan. And then parang yumabang siya. Yung mga maliliit na bagay, pinag-aawayan namin. Iniisip niya na ang mga tao ay may problema sa kanya. Ganon. So, yun na nga, may parang problema na talaga kami before yung pangatlong sakay niya. And then, nakasakay siya ng pangatlo, February, March, April, May. Okay naman, napapadala siya, 15K pa din, pero parang hesitant siya lagi magpadala, sir. Alam mo yung pakiramdam na tatanungin ka niya, may pera pa ba kayo dyan? Parang ang off lang, wala na ba kayong nakakain dyan? Parang ang off lang kasi, paano pag wala na? Saka ka pa lang ba magpapadala? Ganon. Or minsan pag sinabi ko naman na, naubos na ganito, may pa-side comment siya na, ay, ang bilis naman maubos, ganyan.
Tapos, okay, at pinapalipas ko lang, sir, hindi ko na pinapatulan kasi nga, nasa barko siya, ayokong mag-away kami. And then, nag-birthday ako. Sumama yung loob ko ng birthday ko kasi hindi pa dumadating yung sahod ko kasi naging delay nga po kasi hindi naman po laging on time yung sahod. May binenta ako na gamit ko, cellphone ko, ganun. Mhm. Sabi niya sa akin, bakit mo pa binibenta yung cellphone mo? Pwede ka namang mangutang sa akin. And knowing na birthday ko yon, nag-i-expect ako na bibigyan man lang niya ako ng regalo. Hindi naman talaga ako nagde-demand, sir, dati pa. Hindi talaga ako nagde-demand. Hindi ako Tsaka bakit nanghihingi na utang, kung mag-asawa ano-ano. kayo, di ba? Yun na nga po yun eh. Yun na nga po sabi niya, sa akin mo na lang ibenta yung tab mo. Yung phone mo, sa akin mo na lang ibenta yung phone mo. And then, ako magbibigay ng pera sa'yo, ganyan. Sabi ko, wag na, may nakausap na ako. And then, nung hapon na yun, minute up ko yung kausap ko, nabenta ko yung phone ko. Pag uwi ko, merong cake. Sabi niya, may cake ako na pinigay dyan para sa'yo. And akala ko sa regalo niya sa akin, maya-maya sabi niya, hatiin mo nga yung cake dyan, ipadala mo dun sa bahay namin. Ganon. Sabi ko, ay, akala ko regalo mo sa akin yung cake. Tapos hanggang sa nagtampo talaga ako, sir. So, straight yun ng month na yun, may tampo ako. Nag-visit ako sa kanila one day and then sabi ng mama niya sa akin is, wag na lang muna kayo mag-away, ganyan. Kasi nasa barko nga siya. Tapos nitong month lang, kasi diba nga wala akong regalo ng birthday ko. Bumili ako ng regalo sa birthday ko. Nagpa-braces ako kasi yung braces naman, sir, diba pwede naman yung hulugan. Mm-mm. And then, bumili din ako ng phone ko kasi yung phone ko sira na din. Mm-mm. So parang nagtataka siya bigla na meron akong pera, ganyan. All of the sudden, sir, bigla niya sinabi sa akin na, bigyan mo nga ako ng resibo ng lahat ng pinamili mo. And sabi ko, ay, di ba binibigyan na kita ng lista noon pa man, unang sakay mo, pangalawang sakay mo, pangatlong sakay mo. Hindi naman ako nawawala ng lista, di ba? Sinisend ko naman sa'yo every month na yung grocery, ganito, 4K, and then yung milk, ganito, yung vitamin, ganito, ganyan. Bigla niya sinabi sa akin na, sendan mo nga ako ng resibo, ganyan. So parang na-hurt ako kasi bakit parang ngayon biglang kailangan ng resibo? Sabi ko, ay ano ba yung mga kailangan na resibuhan? Sabi niya, yung mga gulay, yung mga sibuyas, as in lahat na ng pinamili ko. Sabi ko, parang nag-burst out na ako, sir, kasi 'di ba, patong-patong na yung galit ko, yung tampo ko. Kailan yan? Recently lang po. Dapat dinownload niyo yung padala story. Nandun talaga And lahat. then, Sayang talaga. and then, and then, May sabi singit ko, lang ba? Sorry na. okay. sabi ko po sa kanya is, bakit mo ako parang biglang pinaghihinalaan ngayon? May trabaho naman ako, pinag-ipunan ko yung binili ko nito. Tsaka hindi ba siya masaya kung may napundar ka pa sa sarili mo? Di ba? Yun na nga po. Sabi ko, di ba binenta ko yung phone ko nung nakaraan? So, may pambili ako ng gamit ko ngayon. May pambili ako ng gusto ko, ganyan. Sabi niya, basta bigyan mo lang ako ng resibo. Kasi, di ba, nagtatrabaho ako sa restaurant dati. Nagbibigay naman ako ng resibo sa amo ko. Sabi niya gano'n. Tapos, sabi ko, hindi naman kita amo. Sabi kong gano'n. Sabi ko, pamilya mo ko. Bakit para ngayon pinagdududahan mo ko? Bakit para ngayon ulit pinangwentahan mo ko? Pangatlong beses na to nangyari na pinangwentahan mo ko. Una, nung nasa inyo. Tapos nung pangalawa, nung bago kita pakasalan na nasa loob ka pa ng Pinas nagtatrabaho. And then ngayon, parang biglang bumalik lang ulit. Sabi ko sa kanyang gano'n. Tapos sabi niya sa akin, sir, is, rights ko yan. Rights ko malaman saan napupunta yung pera ko. Hindi mo ako sugar daddy. Para hindi ko malaman kung saan napupunta yung pinaghirapan ko. Sabi niya gano'n sa akin. Marami pa kaming pinagtalunan noon.
sabi niya pa sa akin is, nag-overreact ka lang, nag-overthink ka lang, ina-exaggerated mo lang lahat. Sabi niya gano'n sa akin. And then, ayun, hindi na ako nag-reply sa kanya. Actually, talaga namang karapatan niya malaman saan napupunta yung pinagpaguran niya. But maybe not on those terms. Yun nga po yung masakit sa akin eh. Kasi hindi ko naman po siya tinuturing na sugar daddy. Kasi 50-50 naman po kami dito sa bahay eh. Yung mga Yung sugar daddy, sinabi ko sa kanya. hindi ganyan Hindi ganyan Yun na nga magtanong po eh, yung di ba? sabi ko. Sabihin ng mga yun, ikaw ba? Yun na nga po yung may sabi budget ko ka sa ba? kanya na, Ganon yun eh. yun na nga po eh. Yun na nga po yung sabi ko sa kanya na 50-50 na nga tayo. Yung 50% mo na ambag dito sa bahay, pinagdududahan mo pa. Ganyan sabi ko. And then, yun na, hindi na po kami nag-uusap kasi sinabi ko sa kanya na buti na lang talaga, may trabaho ako. Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi kung wala akong trabaho, paano na lang? Kung wala akong trabaho, edi more than that pa yung masasakit na salita na marinig ko galing sa'yo. Tama. And then, hindi na ako nag-reply, sir. Hindi na ako nakipagtalo. And then, hindi na kami nag-usap. Almost a month na, okay, siguro magma-month na din na hindi na kami nag-uusap. And yung concern ko po, sir, is hindi ko po alam yung gagawin ko. If ipagpapatuloy ko pa ba to? Hindi na. Pagod na ako. Hindi na, syempre. Ano ka ba? Sa tono ng pananalita mo ngayon, mukha bang papayawan kitang ituloy mo yan? Now, question. I have a question. Okay, may tubig ka ba dyan? Meron naman po. Okay. Gusto mo maligo? Antayin ka namin? Hindi na po. Okay. I really believe that you have made up your mind na makipag-iwalay. No? Hindi mo na ako kailangan dito. No? Opo. The decision has been made. No? All that he was asking from you, karapatan niya yun. Malaman ko saan napupunta yung pera niya. Lahat yung karapatan niya. But what was wrong with how he does it is that he does it in such a way that it's humiliating on your part. Kasi hindi naman talaga maling tanungin ng naghahanap buhay na tao saan napupunta yung pera. Opo. Hindi mali Yun yun, nga ha. po eh. Hindi mali yun. I mean, it's well within his right to ask. Diba? If he provides, it's well within his right to ask. Saan mo ginagastos yung pera? But not within those manners. Not within those manners. Ano? Na para bang ang dating, parang paswelduhan kanya, para kanyang assistant sa para kanyang executive assistant na pwedeng palitan, na pagalitan because he's not liking your performance. For crying out loud, asawa ka niya. Okay, now, nasaan ka nakatira ngayon? Andito po sa bahay ng mama ko. Okay. Dito po kasi kami nakatira na eh. Okay. Now, when you stopped talking to him, did he try to communicate with you? Nung kinabukasan po, parang wala lang po nangyari sa kanya. Sabi niya lang, "Good morning." Sabi niya ganun sa akin. Let's try to entertain some angles here. No? Some people are just really, anong tawag nito, tactless, no? Naturally. Not at any point we're going to defend him. Hindi kaya wala lang meaning sa kanya yun o talagang binabasos kanya? Ikaw makakapagsabi niya. Hindi ko po alam. Wait lang po. Kasi pagkatapos niya po mag-chat ng good morning, may note po kasi ako noon. Like, nilagay ko sa note ko is, I'm hurt, ganon. And then, yung nireplyan niya yung note ko, sabi niya sa note ko is, ulul. Sabi niya ganon. Sabi niya? Tapos akala niya hindi ko nabasa. Ni-remove niya yung good morning at saka yung ulul na message niya. And then after that, wala nang communication po. So balasaw nga? Okay. Oh well, congratulations. You've made up your mind. Ano pang gusto mo itanong sa akin? Yung ano ko lang po is, tama ba po? Tama ba po itong ginagawa ko? Na? Tama ba itong decision ko na
ipagpatuloy na lang na ganito, na hiwalay na kami, ganyan. Or tama ba yung naging reaction ko na nasaktan ako na sinabi niya. Okay. If I tell you tama, we can all be we can kiss goodbye sa pagiging ideal lang show na to, no. Kasi if your question is tama po ba, well, let me answer that in some other way. Ready? Okay Okay. po. Okay lang po. Hindi mali. Kung tama, hindi ko alam. Pero hindi mali. Okay po. Gets ko po. Okay? Hindi mali. Opo. Gets ko po. Very valid ang dahilan mo why you want separation from this guy. Alam mo, I think this guy has forgotten that to become a partner to somebody, you have to empower your partner. Yun nga po eh. Yun nga po yung pasakit sa akin. Now, you have to empower your partner. At the very least, kailangan ini-empower mo ang partner mo. You are supposed to be your partner's best friend and number one believer. You are supposed to celebrate, di ba, achievements, whether that is little, whether that is a triumphant event na malakihan, but you have to celebrate your partner. Tama po. Narinig mo ba sinabi ko na isang araw? Kakagabak na isang araw, di ba? About the qualities of a partner that gusto mo ulitin ko ngayong gabi? Cute to. Okay po. Okay. Be with someone who can be your friend. Okay. Be with someone who is your friend. Number 2. Be with someone who's going to uplift you. That's empowerment. Number 1 is friendship. Number 2 is empowerment. Okay, number 1 is be with someone who can be or who is your friend. Number 2, be with someone who would uplift you. That's empowerment. That's inspirational. Number 3, be with someone you are attracted to. In all aspects, sexual, physical, intellectual. That's number 3. Number 4, be with someone you can trust effortlessly. Okay? Ang operative term doon ay effortlessly. Okay, ano bang kahulugan ng effortlessly? No? It's called faith eh. Yung pwede mong pakawalan yung jowa mo sa piling ng 1,000 magagandang babae at tiwala kang walang gagawin yan, uuwi sa akin yan nang walang ginawang masama. That's called faith, no? And number 5, dito ka sumabit eh. Sa number 5 tsaka sa number 2 eh. Number 5, be with someone you believe will take care of you. That's the most important part. Be with someone you believe will take care of you. May isa lang nakulang dyan, maniwala kayo. Any relationship will crumble. It will crumble to the ground. Ulitin ko ha, isa lang ang kulang dyan. Actually, may number 6 yan eh. Gusto mo malaman yung number 6? Ha, Jan? Okay po. Sige po. Number 6 is be with someone you can tolerate. Because love is patient. Tama po. You've come to a point you can no longer tolerate him. Umabot ka na sa puntong hindi mo na kayang tanggapin at lunukin pa yung trato niya sa'yo.
to think that this is coming from a guy you married. Oo nga po eh. I do not want to pretend as if you need an answer from me. Because you don't. You don't. Hindi mo kailangan ng kahit anong advice from me. Dahil even before calling the show, you've made up your mind. Tama po. Tama? Tama po kayo. Anong gusto mong tanungin sa akin? Actually, yun lang po talaga. Gusto ko lang po talaga malaman kung tama yung desisyon ko. And nakuha ko naman po yung kasagutan. Salamat po. Asan anak mo? Andito po sa akin. Okay. Sila lang din naman po kasi yung reason dati. Kahit na nag-aaway kami ng kung ano-ano mang bagay na yan is nag-i-stay ako kasi para sa mga anak ko. Ganyan. Ilan anak mo? 2 po. Okay. Ano plano mo sa buhay ngayon? I will do my best na lang po para makapag-provide kasi alam kong kaya ko naman Well, obligahin mo siya. para magkaroon ng better future. Kahit kami na lang muna. Obligahin mo siya. Opo. Hindi dahil hindi kayo okay. Hindi ibig sabihin na absuelto na siya sa obligasyon niya. Opo. Sige. Alam mo, yan, no? Hinahangaan ko yung pasensya mo. I will take your story at face value. I'm going to pretend that every part of your story is accurate, no? If things happen the way they happened, the way you told me they happened, ang haba ng pasensya mo, no? To endure the hubris and arrogance of a guy like this one. Ano ba yung tagal ng hubris? Mas malala pa sa mayabang kasi yan eh. No? Yung maaskad na ugali. Magaspang yung ugali. Kung natiis mo yun, nakadalawa kayong anak, no? One day, pagpapasalamat mong humiwalay ka dyan. Di ba na? Opo. Tama po. Actually, pag nag-open up naman po talaga ako sa mga friends ko dati, sinasabi nila, huwag na, iwanan mo na yan, ikaw lang mahihirapan dyan. And yun din po yung sinasabi nila na sobrang haba naman ng pasensya mo. Mga ganyan. Yep. I don't believe that there is anything I can tell you tonight. That you don't already know. Ayoko mag-pretend dito na parang pinayuhan pa kita kung alam mo gagawin. Iniisip ko po kasi baka mali yung gagawin ko. Well, hindi ko alam kung tama o mali. Hindi ko alam kung tama.
pero hindi mali. Mm. Okay po. Gets po. Gets mo ako, di ba? Opo. Naiintindihan ko po. Tsaka pakinggan mo sarili mo. No? Let's do a listening exercise. No? After this, ina-upload ko naman to sa YT channel ko. Tama? Opo. Pakinggan mo yung sarili mo. How broken you are. Okay po. I mean, manhid na lang ang hindi maaawa sa'yo. Salamat po. Manhid na lang ang hindi maaawa sa'yo. Kaya ka nga nag-asawa, di ba? Opo. To have to gain a best friend in life. For life. Tama? Kasi yun naman po yung turing ko lagi sa kanya. Na siya yung kaibigan ko. Na siya yung masasandalan ko. Na siya yung lagi nandiyan. Siya yung makakaintindi sa akin. And ang mas masakit po sa akin, sir, is yung ibang tao, kagaya niyo, is naiintindihan ako. Bakit siya, na mismo asawa ko, hindi siya naiisip na mararamdaman ko yung sakit na galing na sa mga sinasabi niya o ginagawa niya. Doon ako lalo nasasaktan. Kasi yung ibang tao nakakaintindi sa akin. Bakit siya hindi? Huwag ka nang umiyak. Kasi naman ikaw, estudyante ka pa lang noon, lumandi ka na kasi. Kasi nga po eh. So, sorry. Ayaw ko sanang maabot sa punto na yun. Pero para mapakalma kita kasi may kasalanan ka rin dito, ha? Tama naman Yan ang sinasabi ko po. sa iyo, di ba? Kung sana nag-aral ka noon at hindi arithmetic, naku, ibang arithmetic kasi ginagawa ninyo. Pasensya na, ha? Ayoko sana maabot sa punto. Sorry. Akin to guys. Oh, ayoko na. Dapat tatahimik na ako kaya lang. Because I want you to know that at some point, diba, this is a product of your indecisions when you were younger. Alam mo, when we are younger, diba, we think like we know everything in life. Opo, tama naman po. Yun naman po yung talagang naiisip ko na dati pa. Alam ko po na mali ko po yun. Na kaya din po talaga ako nagtitiis dati kasi iniisip ko na siguro kabayaran to ng ng pagkakamali ko, ganyan. Kaya Tama po na, talaga okay ako na. Tsaka tsaka tawag nito, tawag nito, gusto ko lang itanong to. Okay lang magtanong po ako? Okay po, sige po. Kailan tapos nahulog ng braces mo? Kakakabit lang po. Ano na? Kakakabit pa lang. Hindi ba? Kasi kada adjustment yan, huhulog ka dyan no? Tama po. Pag hindi ka makapagpa-adjust, hindi ka makapaghulog, no? Magkano? Pinapatawa lang kita. Magkano hulog niyan, ha? Budgeted na, sir. Budgeted na. Magkano? Hindi, wala kasi ako idea eh. 2K. 2K kada adjustment, no? Opo. Alam mo, kaya tinatanong ko yan. Kasi the fact na ginagawa mo yan, ibig sabihin, you're earning more than enough to look after your children and have some for yourself. And congratulations for Yun nga that. po. Congratulations Salamat po, for sir. that. Marami. Salamat po, Papa Jack. Yes, di ba? Deserve ko to. Gumano ka nga, deserve ko to. Deserve ko to. Yan, oo. Ganyan yung pinsan ko, deserve ko to. Yung wala silang makain ngayon. Charot lang. Anyways, good. Ma'am, again, ulitin ko lang, I do not believe that tumawag ka for me to help you on a decision because the decision has been made already. Whether tama o ito mali, nagawa mo ng desisyon, and one day we're going to find out whether what you've done, what you've decided on was the right thing to do. Okay po. So, wag kang Thank you umabot po sa sa one day at maging pagsisisi yung decision na ito. So, I want you to make the version of yourself that day when you made that decision na ayaw mo na, I want you to make that version of yourself proud of you. When you look back to it, no? 5 years from now, you're going to tell yourself, I'm so proud I made that decision
that day, look at me now. Apo. Thank you po. Regards sa dalawang babies mo po. Mhm. Alright? Opo, May, sir. may gusto ka pa bang sabihin? Wala na po. Thank you lang po sa inyo and sa mga nagko-comment po ng mga warm comments. Wag ka, Salamat po. Kakasabi ko lang, huwag ka manood ng comment section habang matigas din ang ulo. Alam mo, ikaw mula nung college ka, matigas ulo mo. Yan ang feeling ko, huwag kayong makikinig. Huwag kayong manunood ng live habang kausap niyo ako. Mm. College pa lang. Matigas na ulo mo. Tinan mo. Ha? Patayin mo yan live. Patayin mo. Ano ba? Hindi yung papatayin yung live? Nakapatay na Ay, siya, sorry, nakapatay na po. napatay na. Binuhay ko lang kanina, sinilip ko lang. Huwag kayong manonood ng live because to this conversation, my opinion is the only one that matters. Kaya niyo ako tinawagan eh. Mhm. Opo. Sige, 2,000 per hulog, no? Oh. Mahirap ba mag-braces? Hindi naman po siguro. Sa bagay, no? Ay, hindi ka pa nakatry mag-kiss. Wala ka ng jowa, eh, no? Wala ka pa na-kiss, no? Nag-braces ka, no? Mahirap ba yun pag may... Wala po. Ha? Hindi ko alam, hindi ko po alam. Sa bagay, no? Mahirap ba pag may braces tapos? Sabi ni Lizzie, hindi po. Ay, tinry ni Lizzie. Anyways, maraming pong salamat, Mama, sa pakikipagkwentuhan po sa akin. Sobrang madaming thank you po, sir. Mag-ingat ka palagi, ha? Okay po. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po.